resumed. The majority floor leader will read the rules. Mr. President, Section 11, Executive Session and Public Hearing. If the committee believes that the interrogation of a witness in a public hearing might endanger national security, it may motu proprio upon motion of any interested party conduct its inquiry in an executive session for the purpose of determining the necessity or advisability of conducting such interrogation thereafter in public hearing. Mr. President, Mr. Chairman, let me share my view on this. I am very tempted to say yes and to vote yes and to ask for an executive session because like the other 100 million Filipinos, I want to know what Ms. Napoles has to say. Alam namin na gusto ng ating mamayan. Having said that, Mr. President, I'd like to ask Ms. Napoles. Gandang umaga, Ms. Napoles. No? I don't know if you understand na sa ating rules ng Senado, pag nag-executive session, pag nagbotohan na ilabas yung napag-usapan doon, lalabas din yung napag-usapan. But then, magkakaroon ng duda na bakit tayo-tayo lang ang nag-usap. So, meaning sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy, whether we do it now in public or we do it na tayo lang, lalabas at malalaman din ng publiko. So, Mr. Chair, I'd like to appeal to Ms. Napoles that, you know, if you want to tell the truth and want to tell everything, baka there's a way that you can tell it in public. Kung may duda ka sa ibang pangalan or whatever, nandiyan naman yung counsel mo, nandiyan yung Justice Secretary. But I think the best is to do it openly and in public. Okay. Thank you, Majority Floor Leader. So Ms. Napoles, kami nakikiusap. We suppose humihingi ka ng executive session dahil magsasabi ka ng totoo. Pero dahil sa napag-usapan, wala sa rules namin pwede hindi involved ang national security dito. So hindi namin maibibigay po yung hinihingi ninyong executive session. Pero kami po lahat nakikiusap kung pwede para sa taong bayan, magsabi na po kayo ng totoo para malaman ng taong bayan ano ba talaga nangyari. Is that okay, Mr. Napoles? Okay. Thank you po. Okay, let's proceed. Ms. Napoles, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Okay naman po. Okay naman. Kasi a few days ago, nasugod ka daw sa ospital. Tama po ba yun? Opo. Pero everything's okay now. Okay. Opo. Ano po ang hanap buhay ninyo? Trading po. Trading. Itong JLN Corporation, kayo po ba may-ari ng JLN Corporation? Opo. At anong business nitong JLN Corporation? Trading nga po. Kanino kayo nakikipag-trade? Sa mga kliyente po namin. Sa mga kliyente ninyo. Sino-sino ba yung mga kliyente ninyo? At anong tinitrade ninyo? Sir, may kaso na po kami sa BIR. Siguro po, doon na lang po namin sasagutin kung ano po yung tinitrade po namin. Okay. Pero alam niyo, Ms. Napoles, yung pag-trade, hindi naman makaka-apekto sa BIR case mo. Kung ano yung tinitrade mo, ano yung business mo, ano yung pinaka-produkto na pinitrade ninyo? Pagkatapos na lang po ng kaso namin, sir, kasi doon namin sasagutin na lang, sir. Okay. Sige. Ms. Napoles, kilala mo ba si Ben Herloy? Opo. Anong relasyon mo kay Ben Herloy? Kamag-anak po. Kamag-anak. At empleyado siya ninyo, di ba po? Opo. Diyan saan po siya kamag-anak? At saan po siya empleyado? JLN po. Sa JLN. Kilala mo si Mamang?
Opo. Gertrudes Luy, Opo. anong relasyon niya sa iyo? Tita po. Tita mo. Anong functions niya sa inyo? Nag-aalaga ng mga anak ko. Nag-aalaga ng mga anak mo. Okay. Si Helen, si Merlina Sunas, kilala niyo po. Kaibigan po ni Benhart. Pero kilala niyo. Opo. Sorry. Opo, Your Honor. Okay. Anong trabaho ni Helen? Ano pong trabaho ni Helen? Hindi ko po alam. Hindi ba siya empleyado mo? Hindi po. Sinasabi niya empleyado siya. Sir, may kaso na rin tungkol dyan po, so sasagutin na lang ho namin dun sa tamang... Ano yung kaso? Nasa labor po. Sa labor. Opo. Kilala mo si Marina Sula? Marina Sula? Oo. Opo. Si Baby? Opo. Okay. Ganong katagal na kilala mo? Matagal na ho. Taon-taon na. Oo. Empleyado mo rin. Sino po? Bookkeeper po. Bookkeeper. I see. Saan ba si Baby? Baby, oo. So, bookkeeper ng JLN? Po. Okay. Si Mary Arlene Bartasar. Si Arlene. Kilala niyo po. Kaibigan siya ni Baby. Kasama rin siya ho. Kilala niyo. Oo. Matagal na. Hindi ko na matandaan. Matagal na rin siguro po. Taon-taon na rin. Opo. Ano siya? Bookkeeper? Kasama rin ho ni Baby. Bookkeeper. Opo. Empleyado din. Ay, hindi po. Bookkeeper, yung parang, di ba, parang humahawak. Hindi ho, ang empleyado kasi 15:30, di ba? Okay. Opo. Sa kanya, anong bayad mo sa kanya? Pag may inuutos po. Pag parang pag inutusan mo, inaabutan mo, gano'n? Di ba yung parang, Opo. parang alalay po ni Baby. Oo, pero paano niyo binabayaran pag inutusan? Pag inutusan mo, paano? Paano ang bayad sa kanya? Sabi mo hindi 15:30 eh. Opo. Pag paabot-abot po, kung may inutos sa kanya, inaabutan ho. Paabot-abot. I see. Okay. Ayon sa mga whistleblowers, ayon naman kay Ben Herluy at kay Merlina, gumawa at nag-register sila ng mga NGOs sa SEC. At ang ginawa nilang incorporators at officers ng mga foundations na ito, teka muna, sige, ganito muna ha, para at least, kailangan mapakinggan mo yung tanong, pero kung gusto niyo makipag-usap, magsabi muna kayo para bigyan ko kayong oras. Pero importante po, Miss Napoles, mapakinggan mo yung tanong. Okay? Ayon kay Ben Herloy, okay, inutusan mo raw sila ni Merlina, na gumawa at mag-register ng mga foundation sa SEC. At ang ginawa niyo incorporators ng mga NGOs na ito ay yung mga kasambahay, empleyado, kamag-anak. Itong mga, may nakalagay dito mga 21 foundations. Totoo
Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po. Hindi totoo. Okay. Lahat po ng tatanong ko sa inyo, nakabase sa sinumpang salaysay o affidavits ng mga whistleblowers. So ngayon, tinanong mo, hindi totoo, tatanungin ko si Ben Herloy sapagkat nandyan yan sa kanyang sinumpang salaysay or affidavit. Sa mga whistleblowers, no? Pagka tinanong ko kayo tungkol sa affidavits nyo, kung hindi nyo maalala yung affidavit or transcript, no? Nandyan si Attorney Rene Concio ng Blue Ribbon. Nasaan siya? Ayan. Mag-aabot siya ng pertinent, bigyan mo naman ng, para makadaan siya. Para maka-refresh ng memory. Pero kung hindi, kung okay na sa inyo, naalala nyo, sagot agad. At kung anong gusto nyong i-dagdag pa, pwede na. So, Benner, hindi daw totoo na gumawa kayo ng 21 foundations na ang dinagay kasambahay, empleyado, kamag-anak. Anong masasabi mo rito? Sir, nagsisinungaling po siya. Totoo po yun. Sino pang pwede magbigay ng katibayan yan sa mga kasama mo? Merlina, ikaw? At yung mga foundations, empleyado, kasambahay, kamag-anak. Totoo po yun. In fact, galing kay Marina, ang sinasabi ni Marina naman, ang pangalan ng mga incorporators ng NGO ay galing ka sa mga kung sino-sinong nakalista lang sa telephone directory. Minsan patay na tao. O minsan, mga taong hindi alam na ginamit ang pangalan nila, tulad yung si Nemesio Pablo, yung welder na nandun sa Australia. Totoo ba ito, Miss Napoles? Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po. Hindi totoo. Hindi totoo. Counsel, you are the role of counsel is limited to advising their clients. You cannot address unless, of course, I agree to it. But the general rule is counsels should be limited to advising the clients of the rights. Okay? Yes, Your So Honor. I see you want to manifest something, but please stick to your role. Marina, Good morning po. good morning. Nasa affidavit mo ito. Do you confirm this? Opo, totoo po na nag-form siya. In-advise po ako ni Miss Janet Napoles na mag-form ng 20 na NGO plus 1 NGO na pangalan sa mother niya. Anong NGO yung pangalan sa mother niya? Magdalena Louis Foundation in the Service of Divine Mercy. Totoo pa po. Totoo ba to, Miss Napole? Yung Divine Mercy, totoo po yan. Yan po yung inaano namin sa mga outreach po namin sa Boys Town, Girls Town. Yan din po yung tinutulong namin sa mga kaparian at saka po sa Mandaluyong doon sa Golden Heart. So yung isa totoo po. Magdalena Louis Lim Foundation, yun po yung outreach namin. Pero yung iba, Abundant Harvest for People's Foundation, totoo hindi? Hindi po. Abundant Harvest for People's Foundation, totoo hindi? Hindi po. Agriculture para sa Magbubukid Foundation, Agri and Economic Program for Farmers Foundation, Hindi po. hindi po. Bukirin Lao Foundation, Hindi po. CARED, Country Agricultural Rural Economic Development Foundation, Hindi po. Dalampang Sang Among Utod kag Kasimanwa Foundation, Hindi po. Bukod lang po dun sa Magdalena Louis Lim Foundation, yun lang po ang tinayo namin foundation namin para po sa nanay namin. Pero Miss Napoles, itong mga kasama mo sa trabaho ng ilang taon na. Tapos, kasama mo sa trabaho, tapos yung iba kamag-anak mo pa. Sila lahat nagsasabi, ginawa nila upon instructions ninyo. Miss Napoles, paano nyo masasabi hindi totoo yun?
pong humingi ng salaysay nila para mapakita ko doon sa abogado ko. Pwede. Pero sagutin mo muna. Paano mo masasabi yun? Pero mo, ilang taon mo silang kasama? Hindi ko alam. Yung iba, Hindi ko alam kung paano, kung anong gusto nila sabi. Total ho, na-demanda na nila, nasa ombudsman na ho yun, lahat ng hindi ko alam. hindi mo alam. Okay. Ayon kay Ben-Hur naman, yung mga NGOs na na-create, no? Kasi una daw ang sinasabi nila, Mr. Boles, una sinasabi nila, nagtayo kayo ng 21 foundations more or less. Okay? Tapos pinagsasaksak nyo ng mga patay, mga lantang ng mga patay, mga kamag-anak, kasambahay, pati sila kasama sa mga pangalan. Okay? Tapos, pag mag-i-inspeksyon, ayon kay Ben-Hur, pag mag-i-inspeksyon yung government agency sa mga NGOs, for example, yung sa Binyan Laguna, eto yung may inspeksyon, doon lang kayo naglalagay ng mesa, upuan, dinalagyan nyo ng computer, may ilang papeles, para magbukhang functioning office. Tapos mag-i-inspeksyon ng government office, tapos, after inspection, wala na, alsabalutan na, at balik na naman yung NGO sa JLN Corporation doon sa Discovery Suites. Totoo ba yun? Hindi po. Hindi totoo yun. Opo. Pero yung opisina mo nandun sa JLN Corporation 25th floor Discovery Center Suites. Opo. Ben-Hur, ano masasabi mo rito? Nasa sinumpang salaysay mo yun? Sir, yung foundation na ibinuo ni Ms. Napoles na Social Development Program, ang office nito ay isa rin sa property niya sa Binyan, Laguna. Sa property. Ms. Napoles, yung social, ano pangalan? Social Development Program for Farmers Foundation. Nasa property pala ninyo yung opisina. Paano mo sasabing hindi niyo po alam? Kaya nagulat na nga lang po kami. Anyway, sir, may kaso na ho sa ombudsman yan, doon na lang ho namin sasagutin. Ms. Napoles, nasa pangalan mo yung lupa, ha? Ben-Hur? Yung People's Organization po na nasa Taguig, People's Organization, presidente po si Ms. Merlina Suñas, property din po ni Ms. Napoles yun na sa may Anong foundation yon? People's Organization. People's Organization. Ms. Suñas? Pakisagot lang sa mic. Yung isang foundation po na na-form po ni Ms. Napoles po, yung People's Organization for Progress and Development Foundation Inc. Ako po yung naging presidente doon at ang business address po nito ay isa sa mga properties ni Madam Jenny Napoles po sa Taguig. Sa Taguig. Doon po sa Block 23, Lot 59, EP Housing Village, Pinagsama, Taguig City. Ms. Napoles, pati yung detalye kung anong block number, lot number, alam nila. Siyempre ho, sila ho ang nagre-rehistro ng mga title namin. Natural naman ho na si Ben-Hur, alam niya ho yung mga address namin eh. Diba? Pero posible ba na sila, ilang taon ka na Marlena kasama ni Ms. Napoles? Kung sa JLN po is 12 years na po, plus from the Philippine Navy po, 1997 po, mga 3 years po. So 12, 15, more or less 15. Po. Ms. Napoles, kasama mo ng 15 years. Tapos sinasabi nila merong opisina ng foundation dyan sa lote na ikaw may-ari. Posible ba na gawa-gawa nila ito? Maglalagay sila ng opisina dyan? At ano makukuha nila? Ba't para sila gagawa ng opisina dyan? Para saan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. Susunod, pagkatapos daw ng pagtayo ng foundation, tapos pagkatapos daw ng inspeksyon, mawawala na yung foundation, ang next step daw na ginagawa ninyo
nagne-negotiate na kayo sa mga mambabatas o lawmakers. Ayon kay Bert Benher, inaalok mo raw ang mga lawmakers ng mga kickbacks na manggagaling sa kanilang PIDAF. Totoo po ba to? Hindi po totoo. Hindi totoo. Okay. Benher, do you confirm this? Sir, nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang tatlong NGO na nag-transact na at saka meron ng Jofris Trading, TNU Trading at paghawak ko po ng financial records, meron na pong mga listahan ng mga transaksyon sa gobyerno. Sa gobyerno. Pero yung mga kickback daw, yung negosasyon sa PIDAP, Nakikita ko na po. nakikita mo na. Opo, sa ledgers. Meron na pong ilang porsyento, ganito pong porsyento, nakalagay na po doon. Okay. Ayon din kay Ben Hermes Napoles, kung minsan yung mga lawmakers mismo, so, minsan, ikaw nakikipag-usap daw sa mga lawmakers. Minsan naman, yung mga lawmakers mismo ang tumatawag sa'yo, lumalapit sa'yo, at nakikipag-usap tungkol sa proyekto. Totoo ba ito? Hindi po. Hindi totoo. Benher, nasa affidavit mo? Do you Nakakaawa confirm nga this? ho yung mga senador na nag-drag yung pangalan nila at mga congressman. Hindi ho totoo. Okay. Okay. Benher? Sir, yung tungkol po sa financial transaction na bank to bank, so makikita naman po doon sa aming affidavits with their specific account numbers. Yes. So, at saka po,